At katulad po ng aking mga binabanggit itong mga nakaraang araw at kahapon kanina ay atin hong bisita ngayong umaga ang isa po sa mga abogado, tinatawagan namin ay franchise lawyer. Siya po yung may karanasan at may papaliwanag. Ano ba ang prangkisa? Saan ba ito nag-uumpisa? Ano ba ang obligasyon na may-ari ng prangkisa? At ano naman ang obligasyon ng gobyerno? Kasi batas yan eh. Pero unahin ko lang sa inyo, dahil aking paniniwala, ang prangkisa, pribilehiyo lang ito. Hindi ito mandatory. Maliban lang ho, kung iba yung interpretation ng iba. Kasi pagka mandatory, ibig sabihin kahit sino pwede magkaroon. Hindi po ganun yun. Ang prangkisa po ay ina-applyan. Mag-a-apply ka sa Kongreso, i-justify mo kung bakit kailangan ng prangkisa, subject yan para ikaw ay bigyan. Ang Kongreso ang bahala dyan. Okay? Pag naging batas naman, siyempre ang Malacanang na mag-i-implement yan. Yan lang yun eh. Anyway, ito na ho. Hindi natin patatagalin. Si Attorney Rolex Suplico. Ito po ay dating congressman ng isa sa mga distrito ng Iloilo at isa nga hong kilalang franchise lawyer ay ating bisita ngayong umaga. Attorney, welcome po at good morning. Good morning, Mike. Thank you, umaga sa lahat na watchers, viewers, at listeners. Tama po, tayo po ay nationwide broadcast hanggang sa Iloilo. Abot po tayo, Congressman o Attorney. Attorney, sige, baka meron kang paunang statement bago ako magtanong about franchise issue nga. Kahit ang controversial yung ABS-CBN, pero siyempre ang issue prangkisa eh. Tama ba yung sinabi ko na talagang ito ay ina-applyan, hindi ito basta-basta ibinibigay ng Estado? Tama po yun. Sige po. Ang prangkisa po ay sinasabi ng mga lumang desisyon na prerogatibo ng hari, ng isang sovereign, ng isang hari, at binibigay sa kanyang mga subjects. So sa kasalukuyan, sinasabi natin, this is a state prerogative given out to certain citizens subject to certain regulations. Yun po yan. So, ibig sabihin, Isang pribilehiyo. Okay, pribilehiyo ito, pero hindi ganun kadali na i-justify mo kung paano ka pagkalooban ng pribilehiyong ito. Opo, kasi sa franchise hearings, para mag-grant ang franchise, Yes. whether sa lower house o sa Senado, kailangan mo might improve three things. Una, legal personality. Okay. So you have to prove your legal personality. Yes. Number two, financial capacity. Yes. And number three, technical capacity. Yeah. And as we say, if you have the money, you can have the technology. Okay. So, pagdating yan, so ipapile mo na, mag-apply ka na, ito na yung proposed bill na tinatawag, maghanap ka ng sponsor na congressman na mag-i-sponsor ng yung panukalat na kailangan mo yung franchise. Tapos bago mag-i-hearing, ang madalit sabi, talagang sa Kongreso mag-i-start ito, Attorney. Opo, nasa ilalim po nating saligang batas yan. Ang isang prangkisa po ay tinitreat yan na isang private bill. Okay. So pursuant sa ating saligang batas, it must originate exclusively in the House of Representatives. Okay. But the Senate may concur or propose with amendments. Ayan. Well, pagkatapos sa Kongreso, bago ipasa sa Senado kung ano yung tinapos nila, then pagdating sa Senado, dun mag-uumpisa ang mga senador para i-discuss naman yung proposed bill. Opo, Okay. they have to wait for the actual bill. Otherwise, ang usapan doon is purely academic. Hindi pwedeng mauna ang Senado sa Kongreso. Hindi po. Nasa saligang batas po natin yan. At kung ano po ang nakalagay sa saligang batas, kailangan po susundin natin. Okay, so maliwanag yan. So itong nangyari ngayon, ito na ang sitwasyon. Ang Committee on Franchise sa Kongreso, ni isang hearing wala pang ginawa. Actually, ang balak ni Speaker Cayetano ay baka daw sa Mayo pa or August pa after SONA, nila talakayin ito. Pero ano ang epekto nung ginawa ng mga senador ng Committee on Public Services na nag-hearing kahapon dito sa proposed renewal ng prangkisang ito, Attorney? Walang epekto po sa Kamara o sa lower house. Maybe may epekto sa ABS-CBN, may epekto sa mga senador, pero doon po sa Kamara de Representantes, walang epekto po. Okay, so ibig sabihin, ano man ang ginawa sa Senado, babalik tayo sa Kongreso kung kailangan mo ng renewal. Opo, all sound, all fury, pero walang epekto sa Kamara de Representantes. Okay. Well, ganito, yung issue po tungkol dito sa deadline or kung kailan mag-expire yung nakakalituhan kasi lumabas kahapon, ang alam ng tao at ng marami ay March 31 o March 30 tapos na ang franchise na ito. Pero lumutang kahapon na aabot daw ito ng May 4. Ano ang nangyari? Bakit po may ganyang punto yung Justice Secretary Guevara na hindi sa Marso, sa halip aabot nga ng 4 ng Mayo ang operasyon ng ABS-CBN?
Mike, hawak ko ngayon ang prangkisa ng ABS-CBN. Okay, sige, Ito po yung Republic Act 7966. Ang importante po dito, yung second page. Kinuha ko lang po sa internet, no? Okay. Galing sa isang law firms. Okay. Ito po yun, no? Nakalagay dito po, sa baba, may nakalagay, approved March 30, 1995. Alam mo po, hindi part ng batas to, ha? Surplusage po ito ang tinatawag namin. Ang importante po sa atin, itong section 15. Ay, pinrepair ko na rin po, no? Kasi importante. 1995. So, tama. Ngayon ay 2020. Opo. Eksaktong 25 years. Opo, Okay. ito pong importante, no? Yung section 15. Ano po nakalagay sa section 15? Nakalagay po dito na ang, ito po, no? Sige lang. Effectivity. Ito po, no? Ha? Makikita ba yan? Makikita ba? Sige lang. Okay, nakalagay po dito. This act shall take effect 15 days Yeah. from the date of its publication in at least 2 newspapers of general circulation in the Philippines. So ito po yung Dalawang importante newspaper. Okay. Dalawang newspaper. Importante po ito yung huli. So yung huling publication plus 15 days, yun pong effectivity ng batas. So malaman na kagad natin yung buwan at saka yung petsa. So sinabi na kahapon ni Secretary Guevara na pinablish daw noong April 19, Okay. 1995. Plus 15 days, we have the date of May 4. Ayun, yung pala yun. So May 4. So ang kanya pong franchise ma-expire sa May 4. Anong Okay. taon? 25 years, 1995 plus 25 years, we have Ngayon taon. 2020. Ngayon So taon. May 4, 2020, ang huling buhay ng prangkisan ng ABS-CBN o ang Republic Act 7966. Okay. So, tama pala si Secretary Guevara doon sa kanyang inalis kahapon na March hanggang May 4. Ngayon, after May 4, Congressman, ito na yung importante at yun ang gusto rin malaman nila. After May 4, okay, at walang bagong prangkisa, anong mangyayari? Ano ang authority ng gobyerno tungkol dito sa isyong ito? Una po yung batas. Okay. Ang batas nagsasabi na kung wala kayong prangkisa, hindi kayo maaaring ma-issuean ng tinatawag natin na PA or Provisional Authority. Gaano kahabang buhay ng PA? 18 months. 18 months. At may conditions po yan. Pag na-fulfill mong conditions, pwede ka na maghingi ng tinatawag nating CPCN. Ano ibig sabihin ng CPCN? Certificate of Public Convenience and Necessity. Yun po ang permanente for 25 years. Pero ang PA ay only good for 18 months. So, Okay. pwede mong i-renew yun. Okay. So kung wala ka ng prangkisa, Yeah. babagsak din yung PA mo. Dapat ho ang PA ay hindi maaari ang buhay ng PA na beyond the life of the franchise. Sigurado ako ang PA nito ay May 4 din or even lesser. Hindi maaari ang buhay ng PA ay lagay natin December. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan na yung May 4 o kaya basta yung May 5, late na nga yung May 5 eh. Tama po yan. Late na yon kasi alas 12 ng midnight ng May 4, expired na. Tama po yung Mike. 12 midnight ng May 4, expired na yung franchise ng ABS-CBN. Okay, ganito. After May 4, midnight, 12:01 ng May 4, pag may 12:01, ibig sabihin May 5 na yon. Dapat itigil ang operation. Tama po yun. Pag itinuloy ang operation, ano na yun? Well, yan po ang tinatawag namin, ha? Tinatawag namin sa practice na pirate station. Ba? Marami po yan, di ba? Narinig niyo yung Correct, salitang correct. pirate station. Ang pirate station ay isang stasyon, whether TV or radio station na nag-ooperate na walang prangkisa or walang provisional authority mula sa NTC. Okay. So, kung hindi bibigyan ng provisionary permit o kung ano man tawag dyan, dapat midnight ng May 4, stop na. Opo, at hindi lang po stop, no? Kukunin balik ng National Telecommunications Commission Yan. ang frequencies Okay. na inassign dito po sa entity. Ibig sabihin, kukumpiskahin ng gobyerno sa pamamagitan ng National Telecommunication, automatic, May 4, midnight, yung mga frequency na under ng management, under ng franchise. Opo, Na kasi nag-expire. wala na siyang prangkisa. Okay, At so- necessarily, kung wala kang prangkisa, bagsak na yung provisional authority. Kung ang provisional authority ay ang buhay ay sobra pa sa May 4. Itong PA na pinag-uusapang ito ang tanong, ito ba ay kayang ibigay? Merong bang authority? Ano ang requirements? Ano ang kailangan bago makapag-issue ng PA ang NTC, attorney? Well, Mike, no? Kung ako ay ibig magtayo ng aking radio station, Okay. kailangan pupunta muna ako sa kamara, kukuha muna ako ng
Franchise. prangkisa. Ang prangkisa ay isang Republic Act. Correct. Batas. Batas po, in the case ng ABS-CBN, Republic Act 7966. Okay. Galing sa Kamara, assuming maaprubahan na, takbo na ako ng Senado. Sa Senado, kung naaprubahan na, it's either the President signs it or elapses into law. Oo. After that, may publication kaya ang Section 15. Yun na nga. Pagkatapos niyan, pupunta ako sa tinatawag nating regulatory authority. Ano po yan? Yan po ang NTC. Okay. Mag-a-apply ako doon ng application for a CPCN with a prayer for a provisional authority. Ayun. So doon po sa aking application, nalalagay ko po yung aking prangkisa mula ang Kongreso. Aha. So, ibig sabihin, kung walang kalakip na prangkisa galing sa Kongreso, hindi ka dapat yung provisionary authority. Hindi lang ano, pag pinail mo ang application mo Okay. na hindi nakalagay ang provisional yung prangkisa mo, hindi tatanggapin. Ng Kasi NTC. requirement yun sa rules and rules on the practice before the NTC. Ay, pero dahil nga po sa halimbawa po ang mangyari dito, Atty. Pagdating ng March 4, nag-expired talaga, paano sila hihingi ng PA? Kung hindi naman gumagalaw sa Committee on Franchise ng Kongreso ang request for renewal. Eh, wala na po. Wala. Wala na. In fact, tinitingnan kong Oo, timetable, malabo na talaga. Mhm. Malabo na talaga. Ang maaari lang dito is certify ng President na urgent. But I don't think the President will certify. Eh, sabi I ko have rin. never heard of an instance where the President certified as urgent a franchise bill. Well, isa pang ito attorney, dahil kasi ang Kongreso magre-recess ng March 4 at nababalik siya yata parang Mayo na matagal or last week yata ng April babalik. Meron pa bang oras sa regular na trabaho ba ng Kongreso, meron pa ba silang time na i-discuss ito kung gugustuhin nila o gagawin nila, attorney? Wala na ho. Wala nang time. Malabo kasi nasa ano pa kayo eh. Nasa Committee. franchise committee pa. Wala pang hearings eh. Wala pang committee report. Ang committee report i-prepare pa, pirmahan ng mga members, tapos i-submit po yan for second reading. Wala pang ganun. Okay. Wala pa sa komite. Wala pang hearing sa komite. Walang nangyayari talaga. Ngayon, ang plano ng ibang congressman, dalhin na sa floor for debate. Parang ang magdesisyon ay floor na, yung the whole Congress na, dahil hindi gumagalaw sa komite. Ano ang mangyayari doon? Tama ba yon o legal ba yon? O ano ang magiging epekto nun sa proposed franchise bill? Alam niyo, maaaring gawin yun, pero I don't think kaya ngayon. Ang sinasabi nila, convert nila into Committee of One, Yes. yung buong kamara. Parang committee of the whole. Para yung debate ni Correct. Secretary Reyes sa kanitix Correct. nilang galing. Correct. The House was converted into a Committee of One. Malabo yun. Wala nang time. Mike, Sige. ito yung ating timetable, no? Okay. Session, January 20 to March 13. Ayan. Okay. March 14 to May 3, adjourn ang sessions. Walang sessions. So may expire yung franchise, March 14, March 14 to May 3, May 3. adjourn ang session. Wow. Walang session. Isang araw na lang natitira, May 4. Malabo na. Ayun ang matindi. Malabo na. So akala ko April meron pabalik pala sila, hindi na. Pag nag-recess pa lang ng March 4, babalik siya ng May 3, one day before yung mag-expire yung franchise. Opo. Wow. Ako po ay kasapi Wala paggawa ng prangkisa ng New Clark City. Ayan. Doon po naman sa distribution utility. Public utility naman ito, isa rin yan. Okay. Opo, ako po ay consultant ng ADB. Natatakot kami kasi baka hindi makaabot ng opening ng Southeast Nung Asia time Day. na yun, Nung time na yun. Okay. So I was suggesting to President Dizon na humingi ng certification mula sa Presidente para umabot. BCDA President. BCDA President. Hindi siya humingi, pero natapos namin. Hindi pa ako nakarinig, ulitin ko ng isang franchise bill na sinertify as urgent ng ating Pangulo. Kung gagawin dito, maybe this is the first time. Okay. Ito naman po yung isa pang napaka-importante, Luzon, Visayas, Mindanao, makinig po kayo rito, attorney ganito, ang pinag-uusapan ay, okay lang i-discuss mo yung violation, attorney, sa inyong pagkakaalam. Ano-ano itong mga hindi dapat gawin sa loob ng franchise ng isang binigyan ng gobyerno o isang network na katulad ng ABS-CBN? Ano yung mga violation niya? Alam nyo, Mike, hindi ko alam yung kanyang violation. Okay. Sinasabi ko lang na kung totoo man ang violations or hindi totoo, walang kinalaman yon kung aprubahan ng House Committee on Franchises yan. Okay. Or take up in its hearings. Malabo eh. No, it's purely a political affair. Yung violations,
Yan for sanction, pwede kang kasuhan. Kung may violation sa yan, doon ka sa NTC. Oho. Pero nabigla lang ako nung sinasabi ng NTC na dapat to yung Kongreso, i-aprobahan din. Sino bang higher body dito? Siyempre, Kamara. Yun na nga, congrats. At saka isa pa rito, okay, balikan natin, attorney, kasi ako nalilito rin kami dun sa nangyari kahapon dahil parang idinidiin itong commissioner ng NTC at saka nga ng Department of Justice na talagang pwede nilang bigyan ng PA. Yan na, balik na naman tayo sa PA na yan. Habang dinidinig pa raw sa komite o nakapending pa sa Kongreso ang renewal. Tama ba yun, attorney? Well, after March 4, kasi sigurado na tayo sa March 4, no? Galing May 4, May 4. May 4, galing na mismo yan sa Secretary of Justice. Correct. By 12:01, May 5, ihinto niya na. Hindi mo mabigyan ng prangkisa kasi wala ng basis hindi mo pwede mabigyan ng provisional authority kasi wala ng prangkisa eh. There is no more legal basis for the provisional authority to stand on. Ang NTC cannot provide that legal basis. Okay. So ang NTC, lahat ng gagawin ng NTC pagdating sa prangkisa pa lang ito, ang pinaka-basic nila, basis na kailang aksyon, yung franchise muna. Bago sila magbigay ng extension, bago sila magbigay ng anumang dokumentong kakailanganin. Tama po yun. It's either you have the franchise or you don't have the franchise. Pag binigyan, halimbawa, attorney, nagbigay under pressure ng politika, sabihin natin ganon, o anumang pressure meron, nag-issue ng PA, kahit na walang prangkisa, anong kasalanan at ano magiging violation ng NTC? Well, pwede mo sila ihabla sa Ombudsman ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasi walang basis ang issuance ng provisional authority. Illegal yung pag-i-issue ng PA. Tama po yun. Kung yan ang aabot doon. Tama po yun. Well, kung ang sinasabi nung attorney yan, di ba? Yung commissioner ng NTC kahapon, na nung magkonsulta sa DOJ, ang sinabi ng DOJ, doon nga, medyo ano ba talaga yung tamang lingwaheng ginamit doon? Pwede? Pag-aaralan? O talagang pwede? Hindi ko, medyo malabo yung, hindi ko gaano narinig yung statement na malinaw ni Secretary Guevara kung pag-aaralan pa ba niya o talagang sigurado na siya na dapat bigyan ng PA. Alam niyo, binasa ko yung kolumnista si Dane Pascual. Kilala ko Sinabi yan. niya, suggestion lang daw. Philippine Star. Suggestion. Idea Suggestion lang daw ni Secretary Guevara na maaari daw magpasa ang Kamara at ang Senado ng resolusyon. Tapos yun ang legal basis for the NTC to issue a provisional authority. But Mike, then again, a resolution cannot amend the law. It's not a law. Ang resolution, hindi yan batas. Hindi po. Ang batas, ang dapat na siyang masunod. Tama po yun. Okay? Actually, ang resolution po nangyayari yan sa City Council, Municipal Council, sangguniang ng lalawigan, yung local. Hindi rin ho yung local batas na local law, yun po ay resolution lang. Sa national, ganun din. Ang batas talaga, hindi resolution. Yung resolution, hindi yung batas. Hindi po. So, hindi talaga pwedeng resolution lang, mag-i-issue ng PA ang NTC. Hindi po. Iba ang batas, iba ang resolution. Ang resolution is a mere expression of the sentiments of a body, whether House or the Senate, or even an LGU. Yung City Council ng Manila, pwede magpasa ng resolution yun eh. Pero bakit kahapon, ang dami ng mga abogado sa Senado at mga senador, bakit walang, kung gano'n yung sinabi ni Secretary Guevara, suggestion yun o idea, na parang resolution pwede na, bakit walang nag-oppose ng mga senador? Bakit walang tumayo mga abogadong senador kahapon, oy, hindi pwedeng resolution, batas ang dapat mangibabaw. Bakit gano'n? Nagtataka rin nga ako, nanonood ako, wala nagsabi ng ganong posisyon. Oo nga. But the truth of the matter is, alam naman nila kung ano ang klase ng resolution, anong klase ng batas. Alam mo ng congressman na senador pa? Yes, at saka mga abogado. So anyway, kayo pong mga nanonood, nakikinig, yung mga taga-ABS, pabor, alam mo naman, attorney, pasintabi na, dito sa isong ito, hindi dahil sa ABS-CBN sila, kundi marami ng debate rito, nahati-hati na rito mga Pilipino. Yung politiko, nahati na rin, mga abogado, magkakaiba rin ang interpretation at mga opinion sa isong ito, pati ang mass media. Pero kami, ginagawa namin ito at katulad mo, nasa privado kang sektor, salamat attorney, niyayakan namin dito para aming madinig yung neutral na paliwanag tungkol dito. Alam ko, hindi ka taga ABS-CBN, hindi ka rin naman taga-gobyerno. So, yun ang gusto namin malaman. So, malinaw na pag walang prangkisa, no extension. Takot nga ako ng epekto ng hearing kahapon po sa industriya ng telecom eh. Alam niyo bakit? Ang frequency is a finite resource. Okay. Limitado po yan eh. Yes. Payagan ba natin ang isang entity na wala ng prangkisa na humawak ng frequency at mag-operate ng isang stasyon?
Yan ang katanungan natin. Hindi pwede yan kasi ang frequency, pag-aari ng gobyerno yan. Kaya kailangan mo ng Government property ako tawagin. kaya kailangan mo ng prangkisa para bigyan ka ng authority na gumamit ng